So welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 4, Friday. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Unang verse ay Matthew 26:39. He fell on his face and prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as you will. So, dito binibigyan pansin na sa Panginoon ang mahalaga yung will ng Father. Yun lang. Oh. So, yun ang kanyang pinapahalagan. Will ba to ng Ama? Siyempre, kung will yan, isa sa gawa niya. Kaya, I think, simple ito pero matinding lesson ito. Na sa buhay natin, mga believer, dapat tayo ay katulad ng Panginoon. Lahat ng bagay, no, kinikilatis natin. Will mo ba to? Panginoon, will mo ba ito? Nang ibig sabihin ito ba ang iyong layunin? Yun ang mahalaga. Ang mahalaga, pinakamahalaga, ay ang will ng Diyos. Kailangan gawin yan pag will ng Diyos. Hindi pwedeng hindi. Ephesians 4:3. Being diligent to keep the oneness of the Spirit in the uniting bond of peace. O ito, ang binibigyan pansin naman dito ay ang pagkakaisa sa loob ng Espiritu. Being diligent, kailangan pinapagsikapan natin na panatiliin ang pagkakaisa sa Espiritu sa loob ng bigkis ng kapayapaan. So, ito yung church life. So, sa church life, ang isa sa pinapanatili natin ay ang kaisahan sa loob ng Espiritu. So, magbabasa na ako. Crucifixion was the method used by the Roman governments to execute criminals. No doubt, to the criminal, the cross was a suffering because he did not choose to be crucified. On the contrary, he was forced to be crucified. The crucifixion of the Lord Jesus, however, was altogether different. He was not forced to suffer crucifixion. He chose it. This was his own preference. He was willing to do so because his cross was God's will. So tungkol sa krus, ang krus kasi ay capital punishment nung panahon ng Roman Empire. Ang ibig sabihin, yung mga criminal na nakagawa ng heinous crime, sila ay ine-execute, tinatapos sa pamamagitan ng crucifixion. So yan yung capital punishment. At syempre, yung krus na yan, sobrang malupit yan. Lahat ng crucify, maipako sa krus, dadaan sa matinding pagdurusa, paghihirap, sakit, at hindi mo kayang bigkasin kung paanong pagdurusa ang dadanasan ng isang taong na ipako sa krus hanggang sa siya ay mamatay. Kaya sinasabi niya, etong krus kasi, para sa mga kriminal, ito ay matinding pagdurusa. Matinding pagdurusa kasi hindi naman niya pinili yung makrucify siya. Hindi naman niya binala, kundi yan ay talagang sa ayaw niya at sa gusto, isinagawa sa kanya. Kaya yan ay isang matinding pagdurusa, yung crucifixion. Subalit sa kaso ng Panginoon, yung krus, hindi natin masasabing pagdurusa kasi siya mismo ang kusa na nagpapako sa krus, pinili niya ito, at naniniwala ako, ginusto niya ito. Kaya magkaiba siya. Sa Panginoon, hindi siya pagdurusa kasi siya ang pumili niyan . Siya ang nagdesisyon. Siya ang pumunta sa krus. Kung ayaw niya yan, sino makakapagdala sa kanya sa krus? walang
tulong-tulong man ng lahat ng tao sa buong mundo, hindi nyo mailalagay sa krus ang Panginoon kung ayaw niya. No? Pero yan ay pinili niya. Kaya malaki ang pagkakaiba ng crucifixion ng isang kriminal. Ang kriminal, ayaw niya yan. No? Pero sa ayaw niya at sa gusto, dinala siya sa krus at crucify siya. Naku, ang tinding pagdurusa na dinaanan niya. Ngayon, sa Panginoon, siyempre, krus siya nagdusa rin siya. Pero hindi siya puinersa na dalhin doon. Ito ay ginusto niya, pinagpasyahan niya, no? At siya mismo ang pumunta sa krus. So, yan yung malaking pagkakaiba. Kasi, bakit pumayag ang Panginoon na makrucify siya? Kasi will yan ng Ama. Alam niya na yan ang will ng Ama. Kaya, hindi siya kailangang puwersahin. Siya mismo ang nagsagawa ng kanyang crucifixion. So, anong mahalaga dito? Yung will ng Ama. Nang ibig sabihin, tayo, hindi natin inaalintana yung masarap, mahirap, o masakit. No? Ang mahalaga sa atin, will ba yan ng Ama? Kung will yan ng Ama, dapat kusa mo siyang gawin. Kusa mo siyang pagpasyahan. Hindi ka kailangang hatakin dyan. Sapagkat yan ay will ng Ama. So, yan yung yan yung sinasabi rito. Halimbawa, ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Marami mga martyrs. Ang ibig sabihin ng martyrs, mga pinatay. No, dahil sa patotoo ng Panginoon. Yan ang martyr. Ibig sabihin na yung buhay nila, binigay nila. No. Pero sa aking pagkaalam, maraming martyrs na may chance pa na huwag mapatay at huwag maging martyr. Subalit, mas pinili nila na maging martyr sila dahil alam nila na yun yung will ng Diyos na sila ay maging martyr. No, kaya yung kwento kay Polycarp, di ba, yung matandang martyr na sinunog ng buhay. Sabi ng mga executor niya, o sige, matanda ka na. Bibigyan ka namin ng choice. Pag ito ay kinonfess mo, malaya ka na, libre ka na. Alam niyo, napakadali. Sabi ng mga executor niya, sabi nila, i-confess mo lang, sabihin mo na hindi mo kilala si Jesus. Hindi mo kilala. Okay na. Yun lang, ganun lang kadali. I-confess mo lang. Pero ayaw niya. Sabi niya, bakit ko ikakaila ang Panginoon? Napakabuti niya sa akin. No? At kailanman hindi siya nagbago. Dahil dyan, anong ginawa ng mga executor niya? Sinunog siya ng buhay. So, ibig sabihin, pinili niya yun. No? Kaya hindi siya, masakit masunog ng buhay, pero hindi siya apektado. Dahil yun ay ang will ng Panginoon. No? Kaya, matindi itong mensaheng ito. Kasi yung will ng Panginoon, madalas hindi siya masarap. Masakit, mahirap. Okay, so, at madalas yung will niya, kung tayo ang papipiliin, ayaw nating gawin. So, yun yung ibig sabihin nito. O sige, tuloy ko na yung basa. When he was on the cross, the Lord suffered greatly. But that suffering was not forced upon him. He took it willingly. In Matthew 26:39, the Lord prayed to the Father, "Not as I will, but as you will." At that same time, he also prayed, "Your will be done." Ayan. Okay, so palaging binibigyan diin dito. Will ba yan ng Diyos? Will ba yan ng Ama? Kapag will yan ng Ama,
dapat sasabihin mo, thy will be done. Okay, ang iyong kagustuhan ay maisagawa nawa. So, hindi inaalintana, naku, will mo yan, pero ang hirap gawin yan. Hindi, walang ganung concept. Sapagkat yan ay will ng Diyos. Huwag ka ng mga tuwiran. Kasi minsan tayo, ang dami pa natin mga sinasabi. Halimbawa, itong nakaraang message, ano sabi diyan? Pasanin mo yung krus mo. Di ba? Para hindi ka ma-offend. Pero ano sinasabi natin? Yung nag-offend sa akin ng mali eh. Okay? So, hindi naman yun ang will ng Panginoon eh. Ang will niya, pasanin mo yung krus mo. No, yun ang kanyang will. Nang ibig sabihin, i-crucify mo yung self mo. Yan ang will ng Panginoon. No, hindi pinag-uusapan dito kung tama o mali yung offender. Hindi pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan dito ay pasanin mo yung iyong krus. Takwil mo ang iyong sarili. No, pero dahil ayaw natin, gumagawa tayo ng ibang alibay. Anong sabi doon sa message? Kung tinakwil mo yung sarili mo, tinakwil mo siya. Ano man trato ang gawin sa iyo, maski na mali yung tao sa kanyang pagtatrato sa iyo, hindi ka ma-offend. Kasi tinakwil mo yung iyong sarili. Kaso, mahal natin yung sarili natin eh. Kaya pinaglalaban natin siya. No? Kaya anong lumalabas? In-offend mo ako, mali ka. Maski saan tayo makarating. Gusto mo, mag-usap tayo. So, yun ay mga response na ang ibig sabihin, mahal mo yung sarili mo. At hindi ka willing na itakwil yung sarili mo at pasanin yung krus mo. Amen. So, sana maintindihan natin to. Okay, so the Lord was willing to take up the cross, to go to the cross, and to remain on the cross until God's will had been fulfilled. This is the significance of the first mention of the cross in the Bible. Amen. Alam niyo, kung wala yung mga message na ito, hindi natin maiintindihan talaga. No, yung tungkol sa crucifixion ng Panginoon. No, ang akala natin, no, siya ay na-crucify dahil hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya. Ang dami kasing umaresto sa kanya. Di ba? So, naisip natin, kulang si Pedro. Hindi niya mapigil yung mga yung mga umaresto sa Panginoon. So, yun yung pananaw natin. Pero dapat, tignan natin yung pangyayaring nasa likod na hindi siya pinilit, kundi kusa niya itong tinanggap sapagkat ito ay will ng Ama. Wala siyang resistance. Wala siyang reklamo. Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya sinabihan yung mga sundalo, hindi, mali kayo, wala akong kasalanan. Bakit niyo ako i-crucify? Walang ganun. Wala nang pangangatwiran pa. Kundi kusa niyang binigay yung kanyang sarili upang siya ay ipako doon sa krus. Bakit? Sapagkat yan ay will ng Ama. Will yan ng Ama. So, ganun din tayo. Sabi ng Panginoon, pasanin nyo yung krus nyo. Itakwil nyo yung sarili nyo. Will niya yan. Hindi natin will yan. Kung tayo papipiliin, bakit mo itatakwil yung sarili mo? Ipaglalaban mo yung sarili mo. Sige, tingnan niyo yung mundo. Kaya nga may mga lawyer may hukuman Ano meron doon? Pinaglalaban pag may katwiran. Diba? Pero sa church, hindi ganon. Hindi ganon. Walang labanan sa church. Kundi ang meron lang pagtatakwil ng sarili, pagpasan ng
krus. Yun lang ang meron sa church. At yun ang will ng Diyos. Period. Bakit magulo sa church life? Marami mga kasi lahat lumalaban eh. Binanggit sa atin, may offense, may offended. No? Nakalimutan yung vision of the self. No, nakalimutan yun. So, ang nangyari, yung offended, sinusugod yung offense at pinipilit. Bali ka. Dapat humingi ka ng tawad. Inoffend mo ko. Humingi ka nga ng tawad. Aba, anong mga sinasabi mo? So, hindi yun ang way ni Lord. Ang way niya, makita mo kung ano ang will niya. So, alam nyo kasi, ang way ng Diyos, kakaiba sa way natin. Kakaiba siya. Sa prinsipyo ng spiritual. Ang natatanging daan palagi ay ang daan ng krus. Diba? Kaya, ang Panginoon, yun ang kanyang tinahak. Sapagkat yun ang will ng Ama. Amen. Okay, so, amen. We are not forced to bear the cross, but we willingly take it up. Notice the Lord Jesus did not say, let him deny himself and be crucified. No. He said, let him take up his cross. So, yun ang sinabi ng Panginoon. Pasanin mo yung krus mo. Pasanin mo yung krus mo. Hindi kapipilitin. Ikaw ang mag-decide na pasanin mo siya. Dapat maging taga-decide ka na. Ibig sabihin, sa parte ng tao kasi, una binigay ng Panginoon yung will niya para mag-decide, okay, at para gawin yung will ng Diyos. So, ang pinakamaganda kasi dito sa mundo, okay, ay mag-gain ng Diyos yung will ng tao. Nakaisa ng kanyang will. At yun ang magdadala ng victory. Yan ang magdadala ng victory. Hindi tayo pwepwersahin ng mga anghel, kundi tayo mismo ang dadampot sa krus natin. Tayo mismo ang magdidesisyon na gamitin yung susi upang i-lock yung ating self. Hindi yan gagawin ng iba. Maski si Satanas, hindi niya gagawin yan para sa iyo. Kung hindi, ikaw ang gagawa niyan. Ikaw ang gagawa niyan. Gusto mo ba? Amen. However, certain brothers have said, I have been crucified by my dear wife many times. Such brothers are not cross-bearers. They are criminals executed by their wives. If you say that your children are crucifying you, you are not a cross-bearer, but an executed criminal. Ganun pala. Kapag tayo, okay, ito, magandang illustration to. Kapag tayo ay pinahihirapan ng ating asawa, ang sabi natin, kinukrucify tayo ng asawa natin. Ibig sabihin, binibigyan niya tayo ng hard time. Mga pahirap sa buhay. Tapos nag-declare ka, ang asawa ko, krus ko yan, kinukrucify ako. Kapag ganyan ang iyong concept, ang ibig sabihin, ikaw ay criminal na kinukrucify ng asawa mo. Diba? Ibig sabihin, ayaw mo eh. Kaya lang, kinukrucify ka niya, pinahihirapan ka nila, sinasaktan ka nila.
So ang pagsasalarawan niyan, ikaw ay katulad sa kriminal na ayaw naman yun, pero isinasagawa sa'yo. Di ba? Katulad yung kriminal, ayaw naman talaga niya ma-crucified, pero sa ayaw niya sa gusto, ginagawa sa kanya. Pero yung Panginoon, hindi. Siya mismo ang pumili sa krus. Dahil yon ay will ng Diyos. No? So, iba't ibang respond to. Yung iba naman, yung mga anak nila, pahirap, pasaway, kung ano-anong ginagawa, na sila ay parang naging krus nila yung mga anak nila, nahihirapan sila. Ayaw nila ito. So ano yan? Sila ay katulad ng mga kriminal na kinukrucify ng kanilang mga anak. Ito, masiselan at malalalim ito. Hindi ba sa church life, kung ang feeling mo, ikaw ay isang taong sinasaktan ng mga kapatid, pinapahirapan, no? Then anong kalagayan mo? Ikaw ay katulad sa kriminal. Ayaw mo yan, pero ginagawa sa iyo. No? Pero kung alam mo na yan ay will ng Panginoon na mangyari sa iyo sa loob ng eklesiya, kusa mo siyang tatanggapin, kusa mo siyang papasanin, no? At ituturing na ito ay will ng Diyos na iniayos niya para sa akin. So yun yung kailangan maintindihan natin. No? Nagreklamo ba ang Panginoon? Sinabi ba niya, ay Ama, ang bitindi nitong will mo. No? Napakahirap, ang sakit-sakit. Wala. Pero tayo, ano ba sabihin na mga kapatid? No? Yung ginagawa nila, ang sakit, ang ganito, ganyan. Kaya nga, nag-isip na ako, umalis na lang dito. So, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan ang will. Kung naintindihan mo na ito ay will ng Diyos, no, ibig sabihin, papasanin mo siya. At pipick upin mo siya. At dahil ito ay will ng Diyos para sa iyo, no, hindi ka magre-react. No? At kung ganyan, ito ay magiging blessing sa iyo. Amen. Amen. Okay, so, sabi niya, are you a criminal or a cross-bearer? We all need to say, praise the Lord, I am not a criminal. I am one who is willing to bear the cross. I have not been crucified by others. Rather, I take up the cross and bear it. Ooh, ganda. Diba? Pahirap kayo, pasaway kayo, pero pipick upin ko yan. Papasanin ko yan. Hindi ako magrereklamo. Hindi ako mag-iisip na sumama ang loob ko sa inyo. Mamahalin ko pa rin kayo. No, sapagkat ito ay will ng Diyos. Kaya sinasabi ko nga lahat ng ito mga kapatid, no, pwede mo lang gawin kung ikaw ay kaisa ng Panginoon. No, tandaan natin, kailangan makaisa natin ang Panginoon upang makibahagi tayo sa kanyang willingness na pumasan ng krus. No, at tayo ay maging katulad niya. Okay. Suppose a brother's wife causes him to suffer. Since no divorce is permitted, he has two choices regarding her. He may either suffer with her like a criminal, so isa yun, being executed on the cross, or he may take her as God's will and as his lot and portion. Kapag ikaw ay pinahirapan ng wife mo, dalawa ang pwedeng mangyari. No? Ang isa ay ituring ang sarili mo na nagdurusa na katulad ng isang kriminal. Yung ba ang pipiliin mo? O kaya, ituturing mo na papasanin mo siya bilang will ng Panginoon
No? Sapagkat ang iyong asawa ay binigay sa iyo ng Diyos. No? Ibig sabihin, ito ay hindi aksidente. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Kaya kukunin mo siya bilang will ng Diyos at papasanin mo siya. No? At hindi ka aangal. So yun. So, he may say, God has allotted her to me. It was not I who married her. It was God who gave her to me. This is God's will, God's ordination. Hallelujah, I am willing and happy to bear the cross. I am not a criminal, but a happy cross bearer. Not a criminal. Ano yung criminal? Ayaw mo ginagawa sa'yo. Pinahihirapan ka. O di criminal ka. Ano naman yung isa? Ito naman yung itinuring mo na ang Panginoon ang nagbigay nito. So, will ito ng Panginoon. Papasanin ko siya. No? At mamahalin ko siya. At ituturing ko na kung ito ay will ng Panginoon, no? Kusa na tatanggapin ko, hindi ako magrereklamo. So, yan ang sinasabi rito. No? At ano sabi ito? Happy cross bearer. Masaya na nagpapasan ng krus. No? Na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Happy ka ba? No, dapat happy ka. Amen. Okay, so tingnan niyo, ang ganda. If we do this, kung happy cross bearer ka, kaya tapos happy cross bearer, sabi niya, if you do this, okay, the presence of the Lord will be with us. Ang anong katumbas niyan, pag pinapasan mo yung krus na inihanda sa iyo ng Panginoon, ang presensya ng Diyos nasa iyo. Nasa iyo yung presensya ng Diyos. Ang mukha mo, maamo. Yes, nahihirapan ka, pero ang mukha mo maganda. Kasi pinasan mo siya, tinanggap mo siya. Pero kung criminal, hindi ganyan ang mukha mo. Parang ano kayo, lulugo-lugo ka. Mga kapatid, mga tao, asawa ko, pinapahirapan ako. Kriminal. Ay, nako. Alam niyo, yung mga mensahe natin, mga kapatid, kung wala ito, maraming bagay na hindi natin maintindihan. Amen. Tapos sabi niya, and we shall enjoy the riches of life. Furthermore, we shall have a strong testimony of being built into one. Diba? Saan pupunta yung ating direksyon? May tatayo tayo kasama ng mga kapatid. No, kasi pinapasan natin ang krus, ang will ng Panginoon na itinalaga niya para sa atin. No, hindi siya naging pahirap, naging blessing siya. Lahat ng mga kapatid na kaya, na alam nilang pasanin ang krus nila, no, ay nagiging blessing sa loob ng Ecclesia. Amen. So, ang Ecclesia, ano meron dyan? Happy cross bearer. Pero kung ang Ecclesia ay punong-puno ng mga kriminal, yung mga tao na pinapahirapan ako, sakit-sakit ng ginagawa sa akin, nandito ako, nagtitiis lang ako. Tapos punong-puno ng ganyan ng mga ang Ecclesia natin. Anong klaseng Ecclesia meron tayo? Ecclesia ng mga kriminal. Di ba? Kaya, i-consider nyo. Consider ninyo. Kaya sinasabi ko, ito mga huling message sa MR. Hindi ito basta mga doktrina. Kundi pumapasok tayo sa karanasan at pagsasagawa ng mga spiritual na bagay na hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Amen. We need to say, Lord, make me willing. Okay? Cross-bearer like you were. Okay, so ulitin ko to. Parang isang prayer to. Lord, make me a willing cross-bearer like you were. Like you were. You learned what God's will, as in Matthew 26, and then you were willing to do it.
You were glad to take up the cross. You could have summoned 12 legions of angels to rescue you, but you did not do it. Thank you, Lord, that through your willingness to bear the cross, we are here today as the church. So isipin mo, ang naging bunga ng willingness ng Panginoon na pasanin ang krus na siyang will ng Ama. At dahil dito, naibunga niya ang eklesiya. Kung hindi willing ang Panginoon na pasanin ang krus, no? Hindi siya makukrusify. Kaya niya tumawag ng mga anghel para i-rescue siya. Magkagawa ng mga sundalo na yan. Hindi siya kayang dalhin sa krus. Pero dahil pinasa niya ang krus, hindi niya inalintana ang sakit at hirap. Ano nangyari? Naibunga niya ang eklesiya na tayo mismo ngayon. Ang kanyang willingness na pasanin ang krus ay naging blessing sa ating lahat ngayon. At naging isang malaking kasiyahan sa panig ng Panginoon. So naalala ninyo yung parable ng pearl? No? Sabi niya, dahil sa kanyang joy, okay, binenta niya lahat ng meron siya para tamuhin niya yung isang beautiful pearl. Yun yung church. Binenta niya lahat. Ang ibig sabihin yung kanyang buhay, yung kanyang sarili, lahat binaliwala niya. No? Kinuha niya ang krus upang tamuhin niya ang eklesiya. Kaya, ganun din tayo. Kung willing tayo na kunin ang krus, ang will ng Panginoon, no? Lahat tayo, mga kapatid, maging isang matinding blessing. No? At nandito ang pagtatayo ng Panginoon. Pero ilan ang willing? Sipin mo, ilan sa loob ng eklesiya ang willing? Okay, napasanin ang krus nila.